I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time.
Amen. Naimbag nga morning, kakabsat. It's another Wednesday morning at salamat sa Panginoon na muli niya tayong ginising mula sa napakasarap na tulog sa mga nakatulog at binangon kahit inaantok sa mga hindi nakatulog. Yan. At ngayong umaga ay muli nating pag-aaralan ang salita ng Diyos. At napakaganda po ng topic natin ngayon, bagong-bago. Kaya I hope na kagaya nung mga nakaraang buwan, kung ano po yung ating napag-usapan ay doon din po nag-improve yung ating mga commitments. So, dito sa studio ay kasama po natin of course si Sir Mark. Good morning, Sir Mark. At kasama ko ang dalawang fresh na fresh mula sa oral exam. parang hindi nahirapan, blooming na blooming pa rin. Ayan, si Rhea at si Sheila. And of course, sa Google Meet, ayan, nandiyan na si Sir Ariel. Good morning po, Sir Ariel. Hello, good morning sa inyo dyan. Yes, sir. Good morning po. All right, amen. Good morning. And medyo nahirapan ako nag-connect kanina. Bakit nag-echo? Kaka-start lang naman po, sir. Okay. All right, so good morning to everyone. Good morning sa inyo dyan sa studio. And Ma'am Cherry, Mr. Rhea, Mr. Sheila, and of course, ang ating ever-loyal na operator, Father Mark. Magandang umaga sa inyong lahat and magandang umaga sa lahat ng mga kasama po natin sa Facebook. Hindi ko nakikita dito, pero magandang umaga sa inyong lahat. And again, we are thankful for this opportunity ngayong umaga na ito for us to listen again to the word. And maraming salamat sa mga nag-prepare actually ng ating mga naririnig, no? Every day. Okay, so from Monday hanggang Sunday actually, meron tayong morning devotion. So palagi nating sinasabi is that di natin sayangin, no? Lahat ng mga efforts also ng mga kasama natin that are preparing. Lahat po ng mga ito just for us to be lifted in our spiritual life. So kung nakikita nyo dyan, Ma'am Cherry, yung mga nasa Facebook Live, siguro greet lang natin sila sandali. Amen. All right. So again, good morning sa ating lahat. And sige, before tayo ay mag-proceed, tayo sandaling manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again sa opportunity po na ito na kami po ay makapakinig ng inyong salita. And please give us wisdom, Almighty Father, a humble heart also to listen to your words. And we pray, Almighty Father, that meron kaming matutunan ulit application sa aming buhay araw-araw. And we pray, Almighty Father, we thank you sa platform again na ito, sa Google Meet, sa internet, O Lord, na nagagamit namin para sa aming spiritual growth. And please, O Lord, forgive us for all the trespasses that we have done. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So sabi ni Ma'am Cherry kanina is meron tayong bagong topic for this month of May, and baka hanggang June, no? And so it's a very important topic
to each and everyone. And this is all about our commitment again. Kasi nga, this year is all about commitment to everything. So we're done to commitment to obedience, commitment to love God, and so ngayon is to commitment to soul winning and discipleship. Okay, so this is very important sa bawat isa sa atin, no? And so sabi nga nating mahal na pastor is that it is the heartbeat of God, no? That is soul winning. And marami po tayong pag-uusapan with regard to this. So puntahan ko dito sa Ezekiel. Ezekiel chapter 3. Ayan, medyo di man marami ito, pero siguro mga 5 verses. Chapter 3 verse start ko sa 16. Ayan. So 16 hanggang 21 babasahin ko para sa atin. Alright, so sabi niya dito sa Ezekiel chapter 3 verse 16, and it came to pass at the end of 7 days that the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me. When I say unto the wicked, Thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Yet thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way. He shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Again, when a righteous man doth turn from his righteousness and commit iniquity, and I lay a stumbling block before him, he shall die. Because thou hast not given him warning, he shall die in his sin, and his righteousness which he hath done shall not be remembered, but his blood will I require at thine hand. And verse 21, sabi niya, Nevertheless, if thou warn the righteous man, that the righteous sin not, and he doth not sin, he shall surely live, because he is warned. Also, thou hast delivered thy soul. Okay, so doon ako kuha ng aking sa mga text na mga yan, doon ako kuha sa ibabahagi ko ngayong umaga na ito about our commitment to soul winning and discipleship. So sabi ng ating mga pastor is that lahat ng aspect ng ating buhay, no, it's always connected. Our Christian life is always connected to soul winning. So you cannot separate soul winning in discipleship, soul winning in giving, okay, and other aspect ng ating spiritual life. So even in preachings is that hindi nawawala ang salvation pag nakikinig tayo, no, there's always the gospel of the Lord Jesus Christ. And so why are we, or why should we be committing now to soul winning, or that why should we do, okay, itong bakit natin kailangan gawin ito bilang isang Kristiyano. Okay, so I have several dito. Nevertheless, kung saan makakuan yung oras, okay, hanggang doon lang muna. So of course alam natin, no, number one dyan, alam natin yan that even in this binasa ko kanina, no, and so even in the Old Testament is that God has showed us, no, what is the consequences and effect, okay, of soul winning, of sharing, okay, the word of God. And so it is a command. Okay? So that's the first one. It is a command. Alam natin yan. It is an instruction. In verse 17, sabi niya is that give them warning. Okay? Give them warning from me. Now, before ako pupunta doon is that
naririnig natin, no? Naririnig natin yung command, instruction. It is a command of God. It is an instruction from God. It's a command from the Lord Jesus Christ. Okay, in Matthew 28 verse 19, anong sabi niya? We are commanded to go ye, okay, therefore, and teach all nations, di ba? Baptizing them in the name of the Father and of the Son of the Holy. It's an instruction. Okay, and as Christians, as soldiers of the Lord, okay, what do soldiers do? They obey. Okay, so if there is an instruction, there is a command, soldiers, di ba, obey. Okay, and so natapos natin yung commitment to obedience. All right, so what do we obey? Okay, so this is one, di ba? Committing to soul winning, it is a command. Even in the Old Testament, sabi niya in verse 17 is that, give them warning from me. Okay, so saan nanggagaling yan? Okay, it's from God. Okay, to tell us, to give a warning. Okay, from Him. Now, very interesting kasi, you know, kung in the secular, no, is that soldiers are trained to obey instruction and command. Now, kung pupuntahan ko lang sandali ito para makita din natin, no, that naririnig natin palagi yung command, naririnig natin yung instruction. Ngayon, isang aspect na kailangan nating i-connect dito is that yung topic natin ngayon actually nung nakaraan, yung topic ng preaching, all about discipline. Okay? And so, soldiers are trained on discipline. And pag makikita natin dito sa atin, no, ano yung isang tumatak talaga sa isip ko na definition na binigay ni Pastor about discipline is to narrow. Okay? To narrow. Our life as Christians, okay, our life's focus is diverted from worldly to godly. Okay? Now, nasaan na yung kwento? Sandali lang, 1 minute lang, 1 minute kunin ko yung sinulat ko na military professionalism. Alright, sorry. Di ko nakuha yung reference ko na to. So, ano yung isang ibig sabihin ng to narrow, no? So, sabi ko kanina, when we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, our life's focus is diverted from worldly to godly. Like soldiers, no? Na kung saan, naging narrow and naging focus ang kanilang buhay. Hindi na tayo sa worldly. Okay, ang focus na natin is sa godly. So tingnan niyo sa military professionalism. Ganito ang buhay natin as soldiers of God. Sabi niya is that men who adopt the profession of arms submit of their own free will to a law of perpetual constraint of their own accord. They reject their right to live where they choose, to say what they think, to dress as they like. From the moment they become a soldier, it needs but an order, a command, to settle them in one place, to move them to that, to separate them from their families and dislocate their normal lives. In the word of command, they must rise, march, run,
endure bad weather, go without sleep or food, be isolated in some distant post, and work until they drop. They live, they have ceased to be the masters of their own fate. If they drop from their track, if their ashes are scattered into the four winds, that is all part and parcel, okay, of their job. Pag nung nabasa ko ito is that na-visualize ko like yung mga kapatiran natin, especially kayo na mga full-time, sabi niya dito is that they must rise, march, run, endure bad weather, go without sleep or food, 'di ba? And so, kita ko nung sinasabi ng ating pastor is that pag umaalis kayo, 'di ba? Minsan walang baon, minsan, pamasahe lang talaga. Okay? And so, this is the kind of discipline, no, na meron ang mga soul winners. Ito yung mga discipline na meron yung mga from our church. Okay? Na kung saan nakikita na they have surrendered. They've made their lives talagang narrow. And that is what discipline is. Okay? And so that is the connecting it to command. Okay? To instruction. 'Di ba? When we chose, okay, to live a Christian life, wala na yung ang dami na nating nai-surrender. Sa totoo lang, especially on the worldly. For those also na nagtratrabaho, 'di ba, is that hindi na personal interest ang nasa isip nila, okay, kundi how can they use, 'di ba, ang kanilang work in order to join the ministry. Okay, in order to be uh, uh, tawag dito, parang may kabahagi to the work of the Lord. Okay? So unlike yung mga talagang kung saan-saan nila nilalagay yung kanilang material things, yung kanilang sweldo, but for Christians, okay, since we are commanded to give, okay, cheerfully, 'di ba? Nada-divert ang focus ng ating what you call this life already. And so dito, 'di ba, is that sabi niya is that give warning. Second, okay, is that soul winning is warning people of the consequences. Okay? And so what are the consequences? In verse 18 and verse 19, dun sa binasa natin on Ezekiel chapter 3, sabi niya is that, thou shalt surely die. Okay? And then also, sabi niya dito is that, shall die in his iniquity. Okay? Warning means something that makes us aware of possible danger. 'Di ba? We are not warned. We were not warned. We did not warn them. Okay? And so pag very familiar verse ito sa atin. Sabi niya dito sa Romans chapter 10 verse 14, no? Anong sabi niya dito? 10:14. Paano nila malalaman? Okay? So how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Very logical, right? 'Di ba? Kung titignan natin, hindi mo kailangan ng PhD, okay, para unawain ito. 'Di ba? Hindi mo kailangan ng masters para unawain ito. Okay, na kung saan, paano nga naman nila malalaman? How will they be warned? Dito nga, for example, merong mga warning devices, right? Kaya sa sasakyan, kailangan meron kang warning device para at least alam nila na kung saan distress ka. Or meaning to say that nasiraan, kaya may warning. Dito sa flood prone areas, pag nakita nila yung level ng tubig tumataas na, meron ng warning. So meaning to say, meron na kailangan mag-evacuate kayo. 'Di ba? Because if you will not evacuate, ay mamamatay kayo diyan sa flood. Okay? So meron yung ganun din kung minsan alam nyo is that it takes just a warning
Now, we cannot control kung ano talaga yung isip ng mga tao kasi ang daming beses, 'di ba? Tignan niyo ito. Ang daming beses na kung saan nagwa-warning na yung barangay, yung mga wala pa 'yan, malayo pa 'yan, okay? Hindi nila maiwan yung mga gamit nila. Ngayon, nalayos, okay? 'Di ba? So, they were warned. Just like sa atin, no, when we do soul winning, we warn them, 'di ba? And if they do not believe, well, nasa kanila, sa totoo lang. Okay? Have we made an effort to warn them? And so, why will they die in their iniquity? And why will they die? Okay, surely, sabi niya, because there was no warning. Okay? And so, pag tignan niyo dyan, diba, basahin natin ang verse 18. Ang sabi niya dyan is that when I say unto the wicked, thou shalt surely die. Okay? Ayan. Sabi niya dito, the same wicked man shall die in his iniquity. In verse 19, sabi niya, yet, if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity. Okay? Diba? And so, in verse 18, sabi niya dito, there was no warning. There was no warning. Sabi niya, and thou givest him not warning. Okay, and in verse 20, sabi niya na naman dito, diba? And commit, not given him, because thou hast not given him warning. And alam naman natin, no? Hindi naman natin death is not only physical. What we are talking here about is spiritual. Diba? We know that death is separation from God. Okay? And so if we are separated from God, ang sinasabi natin dito is yung eternal damnation. Their soul, okay, will go to hell. And so soul winning is warning them, warning people of the consequence, okay, of going to hell, of dying spiritually. Diba? Alam natin yan. Lahat sa totoo lang. Okay? And so, when we do soul winning, ayan, number 3, saving lives. Okay? To save lives. Itutuloy ko ito next Wednesday, no? And so, for this is that, alam natin yan, parang review natin, no? It is a command, and then, it is a warning. And so, next meeting is, tingnan natin also to save lives, still on that particular, and then life. Mga kapatid, alam na naman natin yan. Life, saving the lives, dalawa din ang pupuntahan natin yan. Ang spiritual life natin, and then our soul, and then even our physical life. Diba? And so, marami sa atin, we thought that we are, living the life na gusto natin. Living the life na maayos, successful. No. Okay? We are successful only when we live according to how God would like us to actually live. Okay? All right. So for this morning, I hope that ang bilis ng oras, Ben. So I hope that this sa short na message, no, is may naunawaan tayo, and marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito. Alright, so pasa ko muna doon sa studio. Ayan, Ma'am Cherry, kayo muna. Amen. Thank you, sir. At kanina nung sinasabi ni Sir Ariel yung military, ano yun? Yung professionalism, na sabi ko nga, kung sila, yung sinumpaan nila, ay talagang, di ba sabi niya, they reject their rights, no? Na gawin kung ano yung gusto nila, isuot yung gusto nila, puntahan yung gusto nila. At ganun din actually tayong mga Kristiyano. Kaya nga,
sana sa amin yung sinasabi ni Sir Ariel kanina na mga lalo na kaming mga full-time ay minsan kasi may mga kapatiran na, uy, kawawa naman sila, ganyan. Pero alam niyo po, ito yung pinili naming buhay na dito kami mamumuhay sa pagbuwi ng kaluluwa, lahat yung mga ganyan. So, wag kayong maawa po sa amin. At pinakamaganda ay kung ano yung ginagawa ng isang full-time, kung magsusulwining siya, samahan mo siyang magsulwining. Yun ang the best na pwede mong gawin. Hindi yung yayain mo siyang mag-swimming, yayain mo siyang kumain sa labas habang oras ng hindi po magandang yun. Although, syempre may mga pagkakataon, di ba, na gusto rin natin na yung ma-share yung blessing natin. Pero wag naman po sa mga panahon na may gawain at naaapektuhan ang mga gawain. Ayan. So, kung sila, may sinumpaan, pang makamundo lang yun pero tayo po ay eternal po ang pinag-uusapan dito. Kaya, mas maganda na meron tayong commitment. Yan. Kaya nga po sinasabing commitment to win souls, to win and disciple our family. Actually, emphasize ni Pastor ito yung kung meron man tayong unang-una na iwiwin, ay walang iba kundi yung ating family members. Kaya dito nga po sa Romans, halos kami ni Sir Ariel halos magkakapareho yung mga verses namin, ay yung sa Ezekiel. Pero hindi ko na yun syempre babasahin dahil tapos na. Pero dito sa Romans chapter 10 verse 1, sabi po dito, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So, ang nagsasalita po dito ay si Apostle Paul. At kung makikita po natin, si Apostle Paul ay mula sa pagiging abogado at hindi siya basta-bastang abogado. Kung makikita po natin yung kanyang resume, di ba? Ay talagang isa siya sa mataas ang kanyang katungkulan bilang isang Hebrew, bilang isang abogado, bilang isang sa lahat ng area ng kanyang buhay ay sa mundo mataas ang kanyang kalagayan. Pero dumating po siya sa point na kinausap siya ng Panginoon. At from there ay iniwan niya po lahat yung kanyang position, lahat ng mga ine-enjoy niya na pleasure sa labas at nag-submit po siya sa Panginoon. To the point na, alam niyo po si Paul ay naging tent maker siya, 'di ba? Sabi dito sa Book of Acts, kasama nga niya sina Priscilla at Aquila. At yun po yung masaya na siya na ganun yung kanyang kalagayan. Basta ang importante, maibahagi niya yung salita ng Diyos. So, ang sabi niya po dito sa verse 1, sa chapter 10, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. At sana yun din yung prayer ng bawat isa sa atin. Ako mismo po, bilang isang Kristiyano, nung unang-una po na nakilala ko ang Panginoon at yun, habang nakakasama ko yung mga fellow Christians at nakakarinig ako ng salita ng Diyos, lalo pong naging heavy yung aking burden na mawin yung aking family. Kaya noon po, kasi parang nung mga panahon na yun, hindi pa masyadong yung cellphone sinusulat ko po yan and then sinesend ko po sa family ko yung aking soul winning sa kanila. At every time na magkaroon ako ng opportunity na makausap sila, wala po akong ibang sinabi kundi, ganito yung nangyari sa akin dito, nakilala ko si Kristo at kailangan tanggapin nyo rin si Kristo sa puso ninyo. Kasi without Christ in our hearts, alam ko po na ang mangyayari, pupunta sila sa impyerno. And dito sa chapter 9 verse 1 din. Sige, tingnan po natin. Sa same book, sabi ni Paul dito, I say the truth in Christ, I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart, for I could wish that myself were accursed from Christ, for my brethren, my kinsmen according to the flesh. Diba? So, ano yung
Sabi niya dito na great yung heaviness niya at continual sorrow sa kanyang puso kung hindi maliligtas yung kanyang mga kababayan, 'di ba? Kasi yung kanyang kapamilya. Kaya nga meron tayong topic ngayong buwan na ito, commit to win and disciple our family. Para kung ano man yung ine-enjoy natin na buhay na walang hanggan kay Kristo, ay ma-share din natin sa kanila. 'Di ba? Napakaganda na kung nag-uusap-usap kayo, magkakasama kayo, ay ang pinag-uusapan ninyo ay kung gaano kasarap yung buhay mo ngayon na nakakatiyak ka na ikaw ay pupunta sa langit dahil tinanggap mo si Kristo, 'di ba? Maaring meron kayong ibang mga pag-usapan, mga kung ano-ano, yung work ng kasama mo, yung kung ano-ano man. Pero 'di ba napakaganda na higit sa lahat ay nagkakaunawaan kayo na lahat kayo ay tumanggap sa Panginoon. Yung wala ka bang heaviness sa puso mo na kausap ko itong kapatid ko na ito, itong kapamilya ko na ito, and yet hindi ko man lang nabanggit. Yung sinasabi ni Sir Ariel kanina, hindi ko man na siya nawarningan na pupunta dapat tayo sa impyerno dahil sa ating kasalanan, kaya kailangan tanggapin mo si Kristo, di ba? Kaya nga, ako, as much as possible, every time na meron akong encounter sa aking mga kapamilya, uunahin ko talaga yun na ay kukuha talaga ako ng opportunity to share them, to warn them. 'Di ba? Kasi importante po talaga 'yun. Kaya nga si Paul, ganun na lang yung burden niya na mawin yung kanyang kaluluwa kasi alam niya na kung hindi po sila mawawarningan, kung hindi sila tatanggap kay Kristo bilang sariling Diyos at tagapagligtas, ano man yung ine-enjoy nila dito sa lupa, hanggang dito lang yan. At ang patutunguhan nila walang iba kundi sa impyerno. Kaya nga meron tayong commitment, dapat lahat tayo to commit, to win, and disciple our family. And of course, yung nasa community natin. Kaya nga dito, nung sinabi ni Pastor yung topic, commit to win souls and disciple our family. Sabi ko, wow, parang walang katapusang topic ito. Kasi very broad po ang coverage nito. Pero yun nga, sabi ko nga, kasi nung iniisip ko kung ano yung magiging topic, sabi ko, unahin ko na lang yung basics. No? So, defining yung soul winning. By the way, kasi pinag-uusapan natin yung soul winning. At maaring may mga kasama tayo na nanonood na, ano ba itong pinag-uusapan nila? Hindi ako makarelate. So, soul winning, ang soul winning po, this is an act of leading individuals to a saving relationship with Jesus Christ. Action po ito na ginagawa natin. Pumupunta tayo sa tao. Anong ginagawa natin? Making people realize what and who they are without Christ. Pinapaunawa natin sa kanila, makasalanan po tayo sa harapan ng Diyos. And eventually seeking to see them come to faith and follow Christ. And it involves sharing the gospel message. So, ang soul winning po, ito po yung paraan natin na pumunta sa mga tao at ipakita sa kanila yung kalagayan ng bawat tao. Kasama po tayo doon. Na tayo po ay by nature, wala po tayong karapatang pumunta sa langit. Kahit gustuhin ba natin, di ba? Pero ano yung kalagayan natin? Tayo po ay makasalanan na hindi karapat-dapat sa langit, patutungo ng impyerno, di ba? Dahil doon tayo magbabayad magpakailan-kailan pa man ng ating kasalanan. Pero sa soul winning po ay binibigay din natin sa kanila yung solution sa ganung kalagayan. Ano ang solusyon? Kung ako pala patutungo ng impyerno, paano ako makakatiyak na pupunta sa langit? Well, ipapakilala natin sa kanila si Jesus Christ na walang ibang paraan para ikaw ay maligtas maliban sa iyong pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya kailangan magsisi ng iyong kasalanan, tanggapin si Kristo sa iyong puso. With that, you will be saved. Diba? So, napakaganda na ito yung senaryo sa bawat isang Kristiyano, na mananalangin ka, pagpipray mo yung salvation ng kamag-anak mo, naglalakad ka dyan, may makita ka, pagpipray mo na maligtas yung kausap mo, di ba? At yun nga yung sinasabi ni Pastor na itong trabaho natin, hindi ito basta business lang na ang tingin mo sa mga tao ay market.
'Di ba? Pero tayo, ang tingin natin sa mga tao, what if they will not receive the Lord Jesus Christ? They are lost souls. Kaya nga, yung sinasabi ni Sir Ariel kanina, i-require ng Panginoon sa atin yung blood ng mga kapamilya natin na hindi natin nawarningan. I-require ng Panginoon sa atin yung blood ng mga taong patutungo sa impyerno na we had the chance to share to them the gospel and yet we shut our mouth. Diba? Kaya nga, we have to commit. Kasi kung walang commitment, wala. Pag sinabi ni Pastor, sige, soul winning tayo, maaring nandoon ka rin, sumasama ka rin. Pagka nag-soul winning yung kasama mo, magso-soul winning ka rin, di ba? Pero pag uwi mo, mag-isa ka na lang dahil wala kang commitment, wala ka na rin pakialam sa mga nakakasalubong mo. Maraming pagkakataon po. Kaya ko po nasasabi ito, nangyayari din po yan sa akin. Kaya nga ang importante po ngayon, we have to commit to win and disciple our family, to win souls. Kahit saan man po tayo magpunta, yun po yung kailangan natin. Kaya nga po ito si Paul, sabi ko nga sa inyo, abogado siya, mataas ang katungkulan niya, pero give up niya po yun. Ano ang mas pinili niya? Yung magtrabaho para sa Panginoon, to share the gospel. Kasi ito po yung may eternal value. Diba? And dito nga po sa 1 Corinthians chapter 9, kung babasahin po natin dito, na sinasabi rin niya, by the way, ito pa rin ay, sulat pa rin po ito ni Paul. Sabi niya dito sa 1 Corinthians chapter 9, verses 16 to 17, na, for though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. Yon, command kasi yun eh, so necessity, we have to do it. Yon, hindi para sa pansarili nating glory. Yan. For necessity is laid upon me, yea, woe is unto me if I preach not the gospel. For if I do this thing willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. Diba? So, sinasabi po dito na, woe unto me, kung hindi ko gagawin ang mga bagay na ito. Imagine nyo yung ilang kaluluwa na nalagpasan natin, ilang kaluluwa na maaring sa ngayon ay patay na sila. Pero we had the chance na makausap sana sila, maibahagi sana sa kanila yung ginawa ng Panginoong Hesukristo, pero hindi natin ginawa. So, anong nangyari sa kanila? Definitely, nasa impyerno na sila. Sa family ko po, si tatay ko pa lang yung patay. Pero ako, naniniwala na siya ay nasa langit because maraming beses po na naibahagi ko sa kanya yung salita ng Diyos. At yun yung gusto ko sa bawat isang pamilya ko, na lahat ay makakilala sa Panginoong Hesukristo bilang sariling Diyos at tagapagligtas. So, sino yung dapat na i-win? Of course, yung mga lost souls, di ba? Lost souls. Sabi nga lagi na, ang mission field, yung puso na wala pa si Kristo. Ang missionary, yung tumanggap kay Kristo na dapat magbahagi din ng tinanggap niya. 'Di ba? So, yun yung dapat po nating tatandaan. Every time na makakakita tayo ng isang lost soul, that's a mission field for us. So, pagkatapos, kaya nga hindi lang win, but disciple. Pagkatapos natin silang i-win, we have to disciple them. We have to teach them to observe all things whatsoever I have commanded you, sabi ng Biblia. So, ano ang dapat nating gagawin? Huwag tayong tumigil na i-invite sila sa church. Huwag tayong tumigil na bigyan sila ng salita ng Diyos, di ba? Sa informal na pag-uusap, sabi nga ni Pastor, hindi mo naman kailangan sabihin, umupo tayo ha, mag-Bible study tayo, at magbubuklat ako ng ganitong verse. Hindi na. Sa informal na pag-uusap natin, pwede na natin silang i-disciple by quoting the verses of the Bible and explaining to them sa pamamaraan lang na yung nag-uusap-usap lang kayo, 'di ba? So, napakaganda na ganun yung puso ng bawat isa sa atin. Commit to win souls and disciple our family. So, I hope na sa isang buwan na pag-uusap-usap natin na ito, marami pa tayong mapag-uusapan dito. I hope na pagkatapos nito ay talagang nandoon yung revival natin when it comes to soul winning. So, yun lamang po muna. At to God be the glory po, sir. Amen, amen. Thank you, Ma'am Cherry, no, and I emphasize ulit, no, yung consequence
okay nang hindi natin pagbahagi. And yes, dapat mag-i-start yan, magsisimula sa within our Jerusalem, within, yung mga palagi yan sinasabi yan ng ating mahal na pastor, no? Emphasize by Ma'am Cherry, start natin sa ating family. Sa akin talaga, iba yung tuwa ko nung nakarating ang kapatid ko sa church. Ay nako, Amen. talagang doon mo makikita na kahit one soul, no? Hindi lang langit ang masaya, pati tayo. Amen. Okay? Yes, sir. Tayo ay thank you sa church actually natin na very passionate siya. Okay? Kagaya ng kanta, no? Passion for souls. Okay? All right, thank you Ma'am Cherry for that sharing. And ayan, sa naman tayo kina mga kasama natin diyan sa studio. Okay? So start na natin kay Sister Sheila. At siya naman ang nandiyan eh. Good morning po sa ating lahat. Sa akin naman po is, yung commitment to win and disciple our family is, sa akin po is, una po is, kapag, para sa akin po is, kapag makilala po na natin yung Panginoon po is, at nakakapagpakinig na po tayo ng salita ng Diyos is, yung napapakinggan po natin is ibabahagi po natin sa ating pamilya at ituro po natin sa kanila at katulad ng pagdi-disciple po ituro po natin sa kanila kung ituro po natin sa kanila yung salita po ng Diyos na napapakinggan po natin at yung as a Christian po is dapat magko-commit din po tayo na mag-soul winning kasi kasi nga sabi nga doon ng pastor is yung pag-soul winning natin at pagdi-disciple po natin is dito po is nag-glorify po natin yung Panginoon. Kaya kapag nagsusulwining po tayo is seryosohin po natin at lalo na yung sa pagdi-disciple po natin at kung mag-disciple man tayo is unahin po natin yung family po natin kung tinanggap na ba nila yung Panginoon po at ipaunawa po natin sa kanila yung lalo na yung salvation po. Yun lang po. Amen. All right. So thank you Sister Sheila sa makita nyo, no? Tingnan sina Sheila nga at saka sina mga kapatid niya nandyan na. Though si Kuya merong ipag-pray pa rin natin, no? Amen. Lahat ng mga yan. Oo. All right. So kaya Sister Rhea naman. Good morning po sa ating lahat. Medyo naubo. Ayan, blessing na naman po. Blessing. Kasi, ayun po.
may napakinggan na naman pong salita ng Diyos na, ayun nga po, na sinabi, yung mga nagsalita po si Ma'am Cherry at saka si Sir Ariel. At thankful din po kami at pinabalik po namin yung papuri sa Panginoon dahil natapos po namin ang first year. Ayan. At but hindi pa po sigurado if nakapasa. But if ito po talaga yung kalooban ng Panginoon ay meron po talaga at I know naman po. Ayan. Unang-una po, i-share ko lang po kung paano po ako naligtas. Paano po nagsimula ang lahat. Uy. Una po, nagpapasalamat po ako kay Mama kasi siya yung ginamit ng Panginoon para maligtas ako, para makilala ko ang Panginoon bilang sarili kong tagapagligtas, na kung saan meron pong yung unang beses po kasi talagang hindi ko po naiintindihan yung salvation ng una kasi sabi nga po ni Sir Ariel na we live in a Christian life, so aalisin na ay tawag dito, wala na sa atin dapat yung kamunduhan at isusurrender na natin ang lahat. So sa akin po nung time po na yon, mga nasa 10 years old or 14 I think po, na kung saan nag-doubt pa ako sa salvation ko kasi still andun pa rin po yung kasalanan sa akin na patuloy kong ginagawa na kamunduhan. So sabi ni Mama, i-search mo yung puso mo, save ka ba? Kinausap niya ako 1-to-1, then sabi ko, oo, save na ako. Sabi ko, save na ako. Parang minamatigas ko yung puso ko. Parang sa sarili ko, alam ko, andun yung kayabangan ko na save ako, sabi ko. Pero, on that time, nung habang, parang nagde-daydreaming ako dun. Natutulala ako. Kasi, talagang ilang beses sinabi sa akin ni Mama yun kasi nakikita niya sa akin na bilang dinidisciple niya, nakikita niya sa akin yung mga iniquities or yung mga talagang kasalanan na mga ginagawa ko. Kung babalikan ko nga po, grabe. Kahit palu-paluin na ako ni Mama, parang ang tigas pa rin ng puso, ay ng aking, si ate, pinagsasabihan na ako ng mga ate ko, pero parang wala lang sa akin noon. Kaya sabi ko, ayun na po, nung kinabukasan, sabi ko kay Mama, hindi pa ako saved, sabi ko. Hindi ko naintindihan yung salvation sa akin. Kaya, shinare ni Mama, halos umabot at kami ng 1 hour. Talagang shinare niya po sa akin kasi yun po, nakita niya talaga sa akin. Then, yun, naumiyak ako, gano'n. Talagang na-realize ko lahat. Tapos, nagsorry ako sa Panginoon. Nagsorry ako kay Mama. Tapos, ayun, na lumuhod ako. Nasabi ko, hindi na po ito mauulit. I commit to the Lord. Then, hanggang sa lumalaki ako, tumatanda, nagpapasalamat ako kasi andun yung nakikita ko yung discipleship ng pagdi-disciple sa akin ni Mama. Amen. Na ini-encourage niya kami ni Kuya, kasi bangad talaga kami noon, or tinatawag na pasaway, na talagang hindi namin ma-avoid sa buhay namin, na kaming dalawa na gano'n, na sabi ko, kung babalikan ko siguro yun, ay grabe. Tapos, pero sabi nga, kalimutan na ang nakaraan. Dahil meron ng pinagkaloob ang Diyos na
bagong buhay sa atin. At dahil nga po sa salvation is sabi niyo yung bunga ng soul winning is yung andun yung good works, andun yung maging faithful ka sa Panginoon at paggamit. So nagpapasalamat po ako doon. At in soul winning po, talagang honestly hindi ko po na try talaga noon. Kahit laking Sunday schooler po ako, hindi ko po talaga parang naranasan yung salvation ay pagsusoul winning. Then kaya thankful ako sa church na to kasi dito ko po natutunan on how to share the gospel, to spread the gospel. So nagsimula po ako na una is binasa ko lang yung tracts. Ayun, binabasa ko lang. Then nung nakaisang share lang nga po ako, parang ang saya na. Kaya Amen. nung nagpatuloy po ako nun, parang doon po pumasok sa akin na isurrender yung buhay sa Panginoon. Kasi parang sabi ko, mas masaya nga po na mag-share ng gospel. Kasi hindi ko pa naman naranasan yung maging kadete. So, pero sa ano ko pa lang, pinamanifest ko pa lang na ang hirap na siguro nun. So, para sa akin po, ay, yun nga sabi po ni Pastor na, ay sinabi ko po kay Pastor na ayokong maging second option kasi, mag-share ka ng salita ng Diyos, tawag dito, kapag nagsusoul winning ka, andun yung burden mo sa sa mga lost souls, sabi nga po ni Ma'am Cherry kanina. At ang una-una mo dapat na ma-soul winning is yung family mo. So, sa pamamagitan po nun, nagpapasalamat po kami kasi bunga po kami ni Mama na yung pinakamagandang pinamana niya sa amin is yung salvation na mayroon siya. Hindi niya yun ipinagkait o hindi niya hindi siya naging selfish kasi gusto niya rin na makita namin na paano kumilos ang Panginoon sa buhay niya. So yun lang po. To God be the glory. Amen. Thank you, Sister Rhea, sa share mo. At the same time, yung testimony, no, it will, meron talaga yung marami sa atin, no, yung ganyan. Na until maunawaan mo. Pero once na naunawaan mo yan, ang inyong salvation and about, living the Christian life, when you come to enjoy that already, okay, hindi mo na maisip na babalik sa totoo lang. That's right. No? Hindi mo na maisip na babalik. Ito na tayo. And then this is what success is. This is what happiness is. Diba? This is what joy is. Hindi yung noon na nakagisnan natin. Nakakalungkot lang na meron na yung galing doon sa mundo, then naging nabago, then bumalik. Yan yung nakakalungkot. Diba? Oo. Alright. So, ayun, tamang-tama talaga yung natin, no? Oras natin. So, baka meron pang kailangan i-greet dyan or may mga comments, Ma'am Cherry, before tayo mag-end. Yes, sir. Humabol dito sila Ma'am Heidi, si Erwin, yan. At si Ma'am Vivian sa Cagayan, si Ma'am Rachel, Heralde, sino pa ba? Si Isabel, tsaka si Ma'am Mercy. Ano yung, may comment siya pero nakablock kasi. Ikaw na lang magbasa. Basag kasi yung phone ko, sir, maraming block. Hindi ko nakikita. Sabi po niya dito is, Amen po sa soul winning, don't procrastinate, don't discriminate, be compassionate. Amen. Amen. Alright, so ayan, thank you sa ating mga kasama na nakinig ngayong umaga na ito, and we hope that we are all blessed again this morning sa lahat ng mga na-share
sa atin. No? Thank you dyan sa studio, Ma'am Cherry, Sister Ria, Sheila, and of course, Brad Mark. And kita-kita tayo mamaya in our Amen. midweek service. All right. Kape-kape daw, sir. Nagyayaya ng okay. kape si Rhea. Ay, ganon. Dito na ako eh. Nauna na ako eh. Oo. Timpla na si Apple eh. Okay. So, tayo ay manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again sa aming mga narinig na inyong salita. Thank you so much, O Lord, sa wisdom pinagkaloob niyo po sa nagsalita ngayong umaga na ito. And we pray, Almighty Father, that we are blessed and we have learned again from your words this morning. Keep us safe, O Lord, for the rest of the day. And we pray even sa aming midweek service, O Lord, mamaya. And we thank you so much, O Lord, again sa opportunity po na ito. To you belong all the glory and praise, O Lord. Forgive us for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. And good morning sa ating lahat. Good morning po sa lahat ng mga nasa Facebook Live. And ingat po tayo lahat. Bye po. It's hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.